Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel. Mayroong pinagkaguluhan dito. Napakalaging tipak ng bato ito at sabi nila ay punong-puno daw ito ng ginto. Kaya napakaraming taong nanonood sa pag-retrieve o pagkuha ng batong ito ng mga tao diyan. Ito'y nangyari sa Paracali, Camarines Norte. At kung bago pa lamang kayo sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. At meron nga kayang laman ang malaking tipak na bato na ito na mga ginto? Atin muna pakinggan ang istorya ni Miss Jessica So sa kanyang version ng pangyayaring. Hindi lang isda ang nasungkit sa ilog na ito sa Barangay Palanas. Nito lang August 24, may inahong isang malaking tipak ng... Sige, tirahin nyo! At hatakin ng ilang mga lalaki. Laki! Pero ang mas nagpaluwa ng kanilang mga mata, ang bato, parang kumikinang dahil sa pinaghalong kulay na kalawang at ginto. Kaya ang mga taga-barangay nagkanda gulo-gulo na. Parang nakatama po sa loto. Yun talagang inaagad ng mga tao dito. Siguro maingit din kasi sila lang nakuha. 2.5 million. Pero totoo nga bang meron itong ginto? Ginto ba uli? Kanyo! Sa Paracali, Camarines Norte, meron daw na iahon mula sa ilog. Huwag na raw magtaka kung talagang meron dahil natagpuan ito sa Paracali, Camarines Norte, ang binansagang Little Town of... Ayon naman sa samahan ng mga minero sa Paracali Federation, ang nakuhang bato sa ilog hindi na raw bago sa kanila. Pangkaraniwan na lang kasi dito yung mga ganong uri ng bato. Napakarami niyan ditong nangangalat sa Paracali. Philippines was formed more than 200 million years ago. Meron po tayong mga tinatawag na ultramafic rocks. Oceanic seafloor, 14 million years ago. May nag-intrude po na magma. Mainit po tapos nagbanggaan. Doon po na-precipitate yung gold. Dito sa Paracali, ang mga nakukuhang bato na may ginto, minamaso siya. After pagkamasok, bababa siya dito. at saka ipinapasok sa mga drum at ginigiling ng 2 oras. Hinahaluan rin ito ng kalamansi. Naglalagay po kami ng kalamansi dahil baka maduring yung asugi. Ang pinong buhangin, inilalagay sa tinatawag na pabirik. Ito talagang ginagamit, ma'am, para yung ginto, nasa gitna lang siya. Hahaluan ng mercury para kapitan ng ginto. At saka ito lulutuin para makuha ang purong ginto. Maaari na itong ibenta o dalhin ulit sa planta para maparefine. 3,000 ang isang gram. Samantala, kung si Benedict ang tatanungin, ang posibleng halaga raw ng naiahong di umano'y giant gintong bato, Meron pong lamang ginto. At tingin po ay 4 na milyon po siguro. isa sa mga nag-cover sa malaking balitang ito, ang broadcaster na si Aris. I used to be a broadcaster for almost 25 years. Focus ako dito sa bayan ng Paracali. Yun yung beat ko talaga. At alam daw ni Aris kung magkano ang halaga ng bato. I conduct investigation by my own. Napulot kong impormasyon na umabot ng 40 grams. 5 person yung nagsabi ng ganun sa akin. Sabihin natin abot ng almost 100,000. Lugi yun. Because sa manpower pa lang nun. Ang bato, nagiling na. Pero paglilinaw ng samahan ng mga minero sa kanilang lugar, ang batong nakuha sa ilog, Kung yan talaga'y solid gold, hindi yun kakayanin ng isang ganun lang kaliit na boom truck.
kasi napakabigat ng gold. Ngunit ayon sa PNP ng Paracale, ang ginawang pagmina sa ilog, illegal. May natanggap kami reklamo, agad-agad nga namin pinuntan at nakita nga namin yung operation nila. Kaya sinabihan namin ma'am sila na yung ginagawa nila ay bawal. Kung wala po silang kaukulang permit, yan po ay mapapatigil. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga minero na nakakuha ng bato, pero tumanggi sila. Napakadelikado, napakahirap ng trabaho ng minero. Lalo pa kung hindi ka regulate, parang lakasan lang ng loob. Mahulog ka sa balon, malunod ka sa ilalim kung may tubig, or either makuryente ka. Maraming cause of accident kung hindi nga pag-iingatan. Kaya nga ito yung sinusulong namin ngayon na masecure yung mga manggagawa. Kasi hanggat hindi legal ang operation, hindi natin mabibigyan ng assurance yung kasiguruhan ng ating mga manggagawa. Okay, atin balikan itong sinabi ng korporal about kaukulang permit. Okay, atin pakinggan muli. Ma'am sila na yung ginagawa nila ay bawal. Kung wala po silang kaukulang permit, yan po ay mapapatigil. Okay, meron na namang permit na pinag-usapan dito. Kaukulang permit. Kahit ba kukuha ka lang ng lupa, ay may permit na kaagad kapag ginto ang pinag-usapan kahit hindi totoong meron. Ilugi ka doon, kukuha ka ng permit para magbuhat lang, kukuha lang ng tipak ng bato. And then, find out natin na wala palang gold sa bato. Paano yung binayad nyo sa permit? Diba? So, dapat merong baguhin ang batas na yan na magbayad lang ng permit after makita kung merong laman ang bato. At pwedeng kukuha ng permit bago yan i-retrieve pero wala mo nang bayad. Yung mga permit kasi na yan, palaging merong collection fee, palaging merong kabayaran. Bakit ba talagang ganyan? Naganap buhay lang itong mga tao dito na mahihirap na kahit sa bato ay kukuha sila ng ginto sa kanilang pangarap na sana ang bato ay merong ginto. At saka yung chismosa na nag-report, bakit naman report ka kaagad? Nainggit ka lang siguro kaya nag-report ka, hindi naman sa'yo yung bato. Ang mga bato, anumang lupa na sa mundo, ay ginawa yan ng Diyos, hindi yan ginawa ng gobyerno. Kaya dapat sa paggawa ng batas ay give and take yan. Dapat meron sa sambayanan, meron din sa gobyerno para may collection. Pero dapat fair siya, balancing ang paggawa ng mga batas tungkol sa mining at sa treasure hunting. Okay, so yan lang mga katiyats ang aking side or itong opinion about sa mga paghukay, pagkuha ng bato na inaakalang merong ginto. Maraming salamat hanggang sa muli. Ako yung paalam na God bless you all.